Yes, sir. Visible Kita na po. po. Yan. Okay. So, magandang hapon po sa inyo. I'm Errol Ilalto. I'm the pre-sales, post-sales po ng Synology. So, I'll be discussing po si Synology, yung mga features niya, and then, of course, backup and then security. So, familiar naman po tayo kay Synology na storage siya, di ba? So, baka meron sa inyong ilan na hindi masyadong familiar na si Synology, meron din security products. Okay? Security products, so ito muna yung uunahin natin. So napaka-importante na i-emphasize natin yung security. Yan. So ito yung comprehensive security features ni Synology. Actually yung mga security features natin na existing na before, kung existing Synology user na kayo like yung 2FA, yung shared folder encryption, yan. So yun yung mga security features natin noon. Pero ngayon kasi nadagdagan tayo ng security features. So ito yung i-highlight natin ngayon. Kung mapapansin nyo, nadagdag dyan yung adaptive MFA, worm storage, immutable, snapshot, and then volume storage. So sisimulan ko muna sa adaptive MFA natin. So I'm sure very familiar na kayo sa adaptive MFA, no? Meron kayong da-download na application, and then once na mag-login tayo sa Synology natin, i-approve lang natin, then makakapasok na tayo. Hindi ka basta-basta makapag-login, syempre, kailangan mo ng application ni Synology. Ganon din naman sa two-factor authentication, meron tayong ginagamit na authenticator, meron siyang isa-send na OTP, then yun, makakapag-login ka using OTP. Another feature niya is yung volume encryption, of course, yung folder encryption natin. So for the volume encryption, this one protects the device or the data from physical theft. For example, yung Synology natin kasi, sa likod nun merong reset button. Karaniwan kasi kapag nire-reset yung likod nun, yung admin natin, yung default admin natin, makakapasok ka na. So ang default natin is admin, then walang password. So blank password siya, no? So once kasi na ma-reset yung device natin sa likod, makakapasok na yung person as an admin dun sa Synology NAS natin. So paano papasok ngayon yung volume encryption natin? Same also with the folder encryption. Okay. Kapag nakapasok sila as admin, yung volume encryption, hindi mo makikita yung mga volume mismo. Naka-unmount yung volume natin. Para makita mo yon, kailangan mo ng decryption password or password itself para makita mo kung ano yung laman ng data. So yun yung sa volume encryption. Same with the sa folder encryption din. Kapag naka-folder or encrypted yung folder natin, makikita mo lang doon yung mga data mo na hindi encrypted or yung mga folder na hindi encrypted. Kapag gusto mo naman makita or kung gusto mong i-safeguard yung encrypted folder natin, yun, naka-unmount siya. So, hindi siya makikita basta-basta. So, yun yung ano natin for the volume encryption. Another is, may tinatawag tayong write once, read many, or yung worm storage na tinatawag. So, kay Synology, meron tayong create na folder, na shared folder to. So, dun sa shared folder mo, lahat ng ilalagay mong file sa loob nun, hindi siya mamomodify, hindi siya madidelete, pero makikita mo siya, ma-access mo siya, oo. Pero ano bang significance nito sa security? Okay. Kasi itong Synology worm storage na to, naka-time-based to. So, naka-lock siya for a set period of time. Depende dun sa kung gaano mo siya iseset. No? Pwedeng 1 hour, pwedeng 1 day, pwedeng 1 week, pwedeng 1 month. Depende dun sa administrator natin. So, anong nangyayari kapag naka-lock tong folder na to? Kapag may pumasok na malware or any ransomware sa network natin, hindi niya ma-encrypt or hindi niya ma-infect tong folder na to or lahat ng files na nasa loob nito, hindi siya ma-infect kasi nga nakalock siya. So, hindi siya ma-modify, hindi siya ma-delete. So, ganun yung magiging ganun yung magiging protection natin for the worm storage. So, bibigyan ko kayo ng scenario sa mga clients natin na existing na gumagamit ng Synology.
Meron po akong client na ang nangyari, pumasok yung ransomware sa server nila. At the same time, meron din silang Synology NAS, no? Nung pumasok yung threat or yung ransomware sa loob ng network, na-infect lahat ng user, lahat ng computers, workstation, and servers nila, except for the Synology. Kasi yung isang Synology nila, or yung user, or yung mismong NAS, napasok siya itself. Oo, napasok siya. Pero yung worm storage or yung worm folder natin, hindi siya napasok. So ganun pinoprotektahan yung data natin from the malwares and ransomwares using Synology worm storage feature. Kung meron tayong folder na worm folder, meron din tayong immutable backup. Same principle with the worm storage, but ito backup naman yung naka-immutable natin. Time-based din to, and then pag ni-replicate natin, naka-lock din to for a set period of time, kaya hindi siya ma-modify, hindi siya mai-infect. So yan yung immutable backup natin. So yan na yung sa security features natin. Pero gusto ko lang po i-emphasize na si Synology po is storage po siya. Hindi po siya security product. Meron lang po tayong security features na makakatulong to prevent po yung mga attacks sa network natin. Importante pa rin po na meron tayong security products like firewall or endpoint protection to help or to prevent yung mga threats po natin sa network natin. Aside from security features, meron din po si Synology na backup softwares. Meron tayong tatlong klaseng backup for Synology. Device to the NAS, cloud to the NAS, and then NAS to the other medias. Simulan natin sa device to the NAS. So for the device to the NAS, meron tayong tinatawag na Synology Drive. Synology Drive is an application na you can install it on your desktop or mobile, na once na ma-install mo yon sa devices mo, meron kang i-designate na folder. So lahat nung ilalagay mo sa folder na yon, magsisynchronize yon sa NAS mo. So ganun siya. Same din with the mobile natin. Lahat nung ilalagay mo sa folder na yon, magsisynchronize doon sa NAS mo. So ang maganda sa kanya, kung hindi naman naka-VPN yung user natin, internet connection lang, pwede pa rin nating makapag-save tayo from our device papunta sa NAS. Okay? Another question is, pwede ko bang ma-access si Synology kahit nasa labas ako? Kahit internet connection lang. Pwede ba akong parang cloud folder siya na I can upload and download file? Pwede po. Meron kasing tinatawag si Synology na Quick Connect. So yun yung gagamitin natin para makakapag-upload tayo and then makapag-download tayo ng files. But for this one, it's only upload lang or makapag-backup lang tayo ng files natin from our device to the NAS natin. Next is yung Active Backup for Business. Active Backup for Business, ginagamit to for backup ng VMs natin, ng physical servers natin, ng workstations. Yan, so even NAS natin, mababackup natin using Active Backup for Business. Sa kanya naman, this one is on-premise. So agent-based to, nag-i-install tayo ng agents sa mga workstations, servers natin, and then may scheduled backup tayo na gagamitin natin para ma-backup natin yung drives ng server, like Drive C, Drive D, and then yung mga VMs natin. We can also do restoration gamit po yung Active Backup for Business natin. Ayan. So yan po yung sa device to the NAS natin. Punta naman tayo kay cloud to the NAS. For the cloud to the NAS naman, so halimbawa gumagamit kayo ng platform na Google Drive, yan, Dropbox, Microsoft OneDrive, Azure, SharePoint, Alibaba, pwede po nating i-backup yung laman ng cloud natin papunta sa NAS or vice versa, papunta sa yung NAS papunta sa cloud, cloud papunta sa NAS. Mababackup natin yung data natin. So ganun po si Cloud Sync. Another cloud backup natin is yung Active Backup for Office 365 and G Suite. So yung Gmail natin and then yung Office 365 naman natin. Sa kanya naman, ang iba-backup natin yung email natin papunta sa NAS natin.
Ang kailangan lang po para ma-backup natin yung mga emails natin papunta kay Synology, kailangan mo lang ng global admin account ng email natin para ma-backup natin yung buong organization. Kasi kapag nilagin natin yung global admin natin, makikita na natin lahat ng emails and then mababackup na natin siya. Next is yung hyper backup. Si hyper backup naman, multi-direction naman siya. Kaya niyang gawin yung ginagawa ni CloudSync, kaya niyang yung ginagawa ni snapshot replication. So sa kanya multi-direction. Halimbawa, NAS to NAS. Gusto kong i-backup yung laman ng NAS ko. Pero sa kanya, more on file level. File and folder level yung kaya niyang i-backup. Kasi kay Active Backup, for business, ang kaya niyang i-backup yung buong drive. Kay Synology Drive naman, ang kaya niyang i-backup is yung file naman natin. Kay CloudSync naman, ang kaya niyang i-backup file folder. Kay Hyper Backup, kaya niyang i-backup yung drive, kaya niyang i-backup yung file, kaya niyang i-backup yung folder papunta sa server, papunta sa external drive, papunta sa cloud, papunta sa ibang NAS. So siya yung pinaka-flexible na backup software ni Synology. And then lastly, meron tayong tinatawag na snapshot replication. So yung snapshot replication naman natin, NAS to NAS. So dito na po papasok yung backup 321 natin, no? So sa backup 321, so bibigyan ko lang po kayo ng scenario din, no, na nangyari sa client namin. So sa kanya naman, ganun pa rin, may threats pa rin na pumasok na ransomware. So ang nangyari, nung pumasok sa server nila, na-infect yung server, yung workstations, tapos meron silang NAS na Synology. Unfortunately, wala silang worm storage. So nakapasok. May backup sila, pero yung data nila na ransomware, including yung NAS natin. So ang kaya importante na meron tayong off-site backup. So doon na po papasok yung disaster recovery natin na site, no? Kung hindi naman disaster recovery, meron tayong offline backup. So meron kasing offline backup na isasaksak lang nila sa network yon for meron silang oras na isasaksak nila yon, then magba-backup na yung NAS nila papunta doon sa offsite backup, then di-disconnect na nila sa network. So from that, mape-prevent po natin yung ransomware attack. So yung sa backup 321 kasi, 3 copies ng backup, 2 sites kailangan mo. Yun. So yun yung kailangan natin, dalawang device and then isang offsite na backup para ma-secure natin yung data natin. Yan. Any questions po? By the way, yung security features natin, tsaka po yung backup softwares po natin, free po lahat yan. Free yan kapag bumili kayo ng storage na Synology. Kung existing Synology users naman kayo, kailangan nyo lang pong i-update yung DSM or yung operating system ng Synology natin up to 7.3 para magamit po natin yung security features natin. Pero po, doon sa mga lumang versions, 7 or 6, version 6, ito pong backup softwares natin, free po yan. So, kailangan nyo lang po siyang i-configure or i-set kung paano po gagawin po yung backup natin. Any questions po?